Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth, at sa mga giliw nating tagapakinig. Balikwento po ito ng tito ko, kapatid ng nanay ko. Nangyari ng mga dekada 70 sa Gataran, Cagayan. Bali, point of view na lamang po sa tito ko itong kwento. Simulan na natin, Sir Seth. Ako po si Rogelio, o mas kilala sa tawag na Iyo. Sisimulan ko po ang kwento ko mula nung 27 taong gulang pa lamang ako. Dahil dito ko naranasan ng mga nakakatakot na bagay sa aming lugar. Hindi ko na lamang papangalanan ng aming barangay for safety purposes. Noong mga kapanahunan na ito, nauso yung mga gumagawa o nagsisemento ng daan at gumagawa ng tulay. Pero yung tulay po, hindi siya konkreto. Purong mga kahoy siya. Pero sobrang lalaki ng mga ito na ultimo ang pundasyon na kahoy ay hindi kayang yakapin ng 4 na katao. Hindi naman nabago sa amin ang mga kababalagan sa panahon namin. Mga multo, engkanto, maging mga aswang. Pero mas lumala ang mga kababalagan mula nang dumating ang mga taong gumagawa ng daan at mga tulay. Palakaibigan po akong tao. Medyo may kaya sa buhay dahil ang nanay ko ay nakapangasawa ng Kastila. Isang araw, dumayo ako sa kabilang barangay para makipag-inuman sa mga barkada ko, sakay ng aking kabayo. Bihira lang po kasi ang mga sasakyan sa amin noon kaya ang pangunahing nagagamit kung hindi kalabaw, baka o kabayo. Balik 3 bagong tulay ang madadaanan ko bago makarating sa kabilang barangay. Pagkarating ko sa bahay ng barkada ko, umiinom na sila at ang naabutan kong topic nila ay tungkol sa mga taong bigla na lamang nawawala at hindi na mahanap ang mga katawan. Meron daw nakapagkwento na tagabayan ang nakasaksi na itong mga gumagawa umano ng tulay ang mga salarin sa pagkawala ng mga taong ito. Ayon sa kanya, nakita niya umano na dinukot ang isang lalaki at tinapon sa butas ng hukay kung saan ilalagay ang pundasyon ng tulay. Gawa ng, alam niya na, pampatibay daw ito, ayon sa narinig niyang kwentuhan ng mga dumukot sa tao. Nakakubli naman umano siya kaya nakita niya kung paano pinaslang yon. Ang taong ito, kinuha muna ang dugo tapos ay hinulog ang bangkay sa butas kung saan nga ilalagay ang pundasyon ng tulay. Tapos yung mga dugo nito ay ipapahid sa mismong mga pundasyon. Nung marinig ko ito, natawa lang ako kasi sabi ko, nagpapaniwala kayo sa mga ganyan. Panakot lang yan, sabi ko pa. Hanggang sa parami na ng parami ang kaso ng mga taong nawawala. At nagkalat na rin ang balitang ang mga gumagawa nga daw ng tulay ang dahilan ng pagkawala ng mga ito. Hanggang sa nakarating ang balitang ito sa mga magulang ko. Dahil doon, hindi na ako pinapayagang umalis ng aming barangay para makapasyal sa mga kaibigan ko. Pero sadyang matigas ang ulo ko. At ang rason ko naman, tapos naman na mga ginagawang tulay sa kanilang barangay. So, safe na daw sila pero ang isa pang hinala ng aking ina ay mga aswang daw na pag-alagala din sa gabi. Ako naman ay nagmayabang. Sabi ko, "Tss, aswang? Hindi ba sila natatakot dito?" Sabay hugot sa tansong itak ko. Napailing na lamang si nanay noon at natuloy pa rin ako sa lakad ko. Papuntang katabing barangay. Para syempre, alam mo na, makipag-inuman sa barkada.
Ngayon, Sir Seth, umaalis po ako ng alas 5 ng hapon at umuuwi na ng mga 1:00 o alas 3 na madaling araw. Maayos naman po akong nakarating sa inuman. Fast forward, Sir Seth. Nung pauwi na ako ng mga 1:00 ng madaling araw, so gaya ng sinabi ko ay 3 tulay ang dadaanan ko bago ako makarating sa aming barangay. Unang tulay pauwi galing sa Kalakip Barangay. May naaninagan po akong nakatayo sa tabi ng tulay. Ang akala ko lang, baka taong pauwi na rin. Tapos napaihilang siguro doon. Nung nasa tapat na ako ng taong ito, napansin ko, Sir Seth, na yung mga paa niya hindi nakaapak sa lupa. Nakalutang siya sa ere nun. Ang kabayo ko, hindi na mapakali. Yung tipong natatakot din. Pero imbis na mataranta, inimikan ko pa po ito at ang sabi ko, "Naimbagarabiyo, tatang, makipagnanak lang." O sa Tagalog ay magandang gabi po, tatay, makikiraan lang po. Nanatili lamang itong nakatayo at nakatalikod sa akin noon. Pangalawang tulay. Sa kalagitnaan naman ng tulay na ito, meron akong naririnig na umiiyak na parang humihingi ng tulong. Isa itong bata. Nanindig na ang balahibo ko sa buong katawan. Pakiramdam ko noon, parang bilao na kalaki ang ulo ko dahil sa sobrang kilabot na aking nararamdaman. Hinataw ko ng malakas ang aking kabayo pero parang napakabagal nitong tumakbo. Hataw ako ng hataw na sinasabayan niya ng dasal hanggang sa makarating ako sa kabilang dulo ng tulay. Doon pumasok sa isip ko na may isa pang tulay akong madadaanan. Naglalaro na sa isipan ko kung meron na naman bang magpaparamdam sa akin sa huling tulay na madadaanan ko noon. Napapaisip na ako kung tutuloy pa ba ako pero naisip ko din kung babalik ako. Madadaanan ko na naman yung mga tulay na yon kung saan may nagpakita at nagparamdam sa akin. Sa awa naman ng Panginoon, wala namang nagpakita o nagparamdam sa akin sa huling tulay na yon. Nakauwi ako ng maayos. Hindi ko na po ikinwento sa mga magulang ko ang mga naranasan ko. At siguradong tatalakan na naman ako ng aking ina at baka makatikim pa ako ng latigo mula sa aking ama dahil sa katigasan ng ulo ko. Nagdaan pa ang mga araw at nabalitaan kong fiesta daw nila sa Kalapit Barangay kung saan nakatira ang pinupuntahan kong isa sa mga barkada ko. Nagkayayaan na naman na magkita-kita kami sa may bayan. Nawala saglit sa isip ko yung mga naranasan ko sa mga tulay nung oras na yon. Dahil ang pumasok sa isip ko ay inuman at siguradong may mga dayong dalaga galing sa iba't ibang barangay. Pagka-uwi ko galing bayan, nagpaalam ako sa aking ina na pupunta ulit ako doon para makidalo sa fiesta. Pinayagan naman po ako. At kung uuwi naman daw ako ay wag daw magpapagabi. At kung gagabihin naman umano ay makikitulog na lang doon ako sa aking kaibigan. Umuon na lamang ako, Sir Seth. Pagkatapos ng tanghalian, kinuha ko ng aking kabayo at humayo na. Pagkarating ko sa unang tulay kung saan yung unang tulay papalabas sa aming barangay. Yun yung tulay na walang nagpaparamdam sa akin pero naaalala ko yung mga karanasan ko nung unang beses na inabot ako ng madaling araw na umuwi noon. Mula nang magawa ang mga tulay na ito. Ipinagkipit balikat ko na lamang ito dahil hindi naman ako gagabihin o aabuti ng madaling araw ng uwi. Dahil ang plano ko ay makikitulog na lamang kila Enteng para hindi ko na maranasan ang mga naranasan ko noon. Siya nga po pala, Sir Seth. Si Enteng po ang pangalan nung pinupuntahan kong barkada sa Kalapit Barangay. So bali nakarating na ako sa kanila. At yun na nga,
kainan, mga boodle fight, sabay gala-gala na rin para makakita ng mga chicks. Sa edad ko pong yon, wala pa akong nobya. May mga nakilala naman po kami pero hanggang dun lang po. Mga casual lamang na tanungan dahil may pagkatorpe nga rin ako. May mga 3 bisitang dalaga sina Enteng nun. Mga pinsan niya daw so kasama namin sila buong maghapon at nakaharap din namin sa inuman. Mga bandang 10:00 ng gabi, may mga dumating pang bisita sina Enteng. Mga kamag-anak din nila. "Nako pre, mukhang wala tayong matutulugan sabi ni Enteng. Dahil marami nga silang bisitang humabol pang dumating nun. Tinanong naman namin si Alvin kung may bakante pa sa kanila. Si Alvin ay isa din sa mga barkada namin na taga dito din. Sabi niya, wala na. Marami din umano silang bisita nun. Napailing na lamang ako nun. Dahil automatic, mapapauwi ako nang wala sa oras. Ang ginawa ko ay tumagay ako ng tumagay para maglasing nun, na baka sakaling tumapang ako kahit man lamang ng konti. Bandang 3:00 na madaling araw, tapos na ang inuman namin. Uuwi na ako, pero medyo tamad na po ako nun sa dami ng nainom. Pagkakuha ko ng aking kabayo, nagpaalam na ako kila Enteng na uuwi na nga. Hindi na ako nakapagpaalam kila Mang Rudy na tatay ni Enteng dahil lasing na rin ang mga ito. Ang nanay naman niyang si Aling Minda, tulog na rin dahil sa pagod. Nung malapit na ako sa unang tulay kung saan palabas naman sa barangay nila Enteng at papasok naman sa aming barangay, andun na naman yung taong nakatayo pero sa pagkakataong ito, nakatungtong na ito sa taas ng parang bakod ng tulay. Dahil sa lasing naman din ako, hindi ko na lamang ito pinansin hanggang sa nung malapit na ako sa kanya. Bigla itong tumawid ng tulay nang nakalutang. Sa eksaktong kasing taas din ng bakod ng tulay kung saan siya nakatungtong. Hindi ito naglalakad, Sir Seth. Bagkos ay nakatayo lamang ito na nakalutang habang tumatawid. Nakaharap ang mukha nito sa akin pero hindi ko maaninag yon. Nagtayuan ang mga balahibo ko ng mga panahon na ito. Muli kong hinataw ang kabayo ko at napatayo ito sa sobrang lakas ng pagkakahataw ko sa kanya. Kumaripas ito ng takbo tuloy-tuloy hanggang sa pangalawang tulay. Diretso lang. Kahit naririnig ko na naman ang batang umiiyak at humihingi ng tulong nun, tuloy lamang ako sa paghataw at muntik-muntikan pa akong mahulog sa kabayo sa bilis ng takbo nito. Pagkabungad ko sa huling tulay kung saan ang papasok ng aming barangay, bigla kong hinila ang tali ng kabayo na nakakonekta sa ilong nito. Dahilan kung bakit ito napahinto. Sa bungad kasi ng tulay na yon, may nakatayo sa gitna na isang pare. Pero wala itong ulo. Nakaturo ito sa akin dahilan kung bakit gumapang na naman ang kilabot sa buo kong katawan. Dun na nawala ang tama ng alak sa akin at sa sobrang sindak na nararamdaman ko ay muli kong hinataw ang kabayo. Pero parang hindi ito makatakbo. Malakas na hataw ulit ang ginawa ko. Napatayo pa ang kabayo para makabuelo sana sa pagtakbo pero parang hindi ito makaalis sa kung saan kami nakapwesto noon. Kahit nararamdaman ko ang pagpuwersa ng kabayo para makaalis sa kinatatayuan nito. Pero wala pa rin. Nandun lamang kami kung saan kami huminto. Napasulyap ako sa harapan ko sa pagkakataon na yon. At nanlaki ang mga mata ko nang makita kong nasa harap na mismo ng kabayo ang paring walang ulo. Nakaturo ito sa likuran ko
at nang aking lingunin kung ano ang tinuturo nito, mas lalo akong nawindang, Sir Seth, at mas lalong nakaramdam ng sobrang kilabot nang makita kong hawak-hawak ng isang lalaki ang buntot ng kabayo ko. At ang mas nakakakilabot dito, ito yung lalaking nakita ko sa unang tulay na walang muka. Nakatagilid ito na hawak-hawak ang buntot ng kabayo ko, na siyang dahilan kung bakit hindi ito makaalis sa kinatatayuan niya. Kahit na sobrang lakas na ng pagkamot ng kabayo ay hindi talaga ito makaalis nun. Naalala ko ang aking tansong itak na lagi kong dala pero nakasabit din ito sa kabayo, kasama ng apakan at upuan kung saan uupo ang sasakay sa kabayong yon. Dali-dali ko itong hinugot. Sabay mura ng malakas at tinagpas ang kamay ng lalaking ito. Biglang kumaripas ng takbo ang kabayo na siyang muntikan ko ng kinahulog, maging ng aking itak. Mabuti na lamang at nahawakan ng isa kong kamay sa tali at nabalanse ang sarili ko. Diretso ulit ang patakbo ko ng kabayo hanggang sa makarating ako sa aming bahay. Papalapit pa lamang ako sa bahay namin, nagsisisigaw na ako na, "Nay, buksan mo, buksan niyo." Sakto namang pagkarating ko sa harap ng aming tarangkahan, sumindi ang ilaw at sinalubong ako ng aking ama at ina na may dala pang baril at itak. Nagtanong sila kung anong nangyari at naghihingaluman dahil sa takot ay naikwento ko pa rin ang buong pangyayari noon. Hanggang sa loob ng bahay nang pinapakalma na ako ng aking mga magulang at kapatid, hindi pa rin maalis ang kilabot na nararamdaman ko. Naalala ni tatay ang kabayo na naiwan sa labas at hindi pa ito naipapasok sa kanyang kwadra. Kaya siya na lamang ang lumabas para ipasok ang kabayo sa kulungan nito. Pagbalik ni tatay sa loob, minura ako nito sa wikang Espanyol. Sabay sabing, "Ana inar aramid mo nga ubing apay awon, ipos nandiay kabalyo." Nasa Tagalog ay, "Walang hiya ka. Anong ginawa mong bata ka? Bakit wala ng buntot yung kabayo?" Naalala ko nung tinagpas ko yung kamay ng lalaking nakahawak sa buntot ng kabayo ko. Tinamaan ko pala yung buntot nito. Nilagnat ako noon at ang sabi ng manggagamot, nabati lang. Mag-atang lang umano ako o mag-alay ng kung anong pagkain sa kung saan ko nakita ang mga nilalang na ito. At samahan din daw po ito ng dasal at paghingi ng tawad kung nakagambala man ako sa 10 oras ng gabi. Ang atang po ay salitang Ilocano na ang ibig sabihin ay alay. Bumuti naman ang aking pakiramdam makalipas ng ilang araw. Magmula noon, hinding-hindi na ako umuwi ng gabi o kahit hapon man lamang at pag nagagawi ako sa mga kalapit barangay kung saan ko madadaanan ng mga tulay na ito. Hanggang sa mauso na mga sasakyan tulad ng truck o 6x6 na sasakyang jeep, mga tricycle, mga kotse o mga pribadong mga sasakyan. Ang 6x6 po na truck ay maihahambing ko sa mga dump truck ngayon pero makaluma nga lang ang disenyo. Marami pa rin umanong nakaranas ng pagpaparamdam at pagpapakita sa mga umuuwi ng 10 oras ng gabi sa mga tulay na ito. Wala itong pinipili kahit pribadong sasakyan man ito o pangpasada. Naging accident-prone area pa nga itong mga tulay na ito dahil sa mga pagpapakita dito. Maraming nagsasabi na mga nakaranas ng nagpapakita at pagpaparamdam ng mga ito na yung pare umano na walang ulo ang siyang tagaligtas sa kapahamakan. Ayon kay Ka Erning, isa sa mga unang nagkaroon ng pampasadang jeep sa amin. Minsan na daw itong umuwi ng 10 oras ng gabi galing sa bayan. Ginabi ito dahil napasabit sa inuman na mga kasama niyang nagpapasada sa bayan. Nang pauwi na umano ito, pagkarating niya umano sa unang tulay,
kung saan yun ang unang tulay na papasok sa aming barangay. May nailawan daw itong isang lalaki na nakatayo sa taas ng bakod ng tulay. Kung ano man ang nangyari sa akin ay ganun na ganun ang tugmang kwento ni Ka Erning at pagkakaiba lamang ay naka-jeep ang gamit nito. Pagkalagpas umano nito sa lalaki ay namatayan ito ng makina. Kaya pinilit umano nitong i-start ang makina ng kanyang sasakyan hanggang sa umandar nga ito. Pero hindi rin makaarangkada o makaalis kung saan ito namatayan ng makina noon. Alam niyang nakakambyo naman daw po ang kanyang sasakyan sa unang gear pero parang wala umano itong hatak. Parang palyado. Ganon. Hanggang sa unti-unti itong nakaalis at nalampasan ng tulay. Sa pangalawang tulay naman daw ay panaghoy at iyak ng isang bata ang naririnig nito. Nagdahan-dahan pa umano ito at baka makita niya kung sino man ang batang ito na umiiyak. At baka napagalitan lamang ng magulang kaya nag-iiyak sa tulay na yon. Pero wala daw itong nakita. Hanggang sa ang iyak, Sir Seth, ay napalitan ng sigaw na parang pinapalong bata yung naghihiyaw sa sakit noon. Pero sobrang lamig umano ng boses nito. Doon na umano nakaramdam ng kilabot si Mang Erning at pinaharurot ang kanyang sasakyan. Pagkarating sa huling tulay kung saan ang papasok ng aming barangay, nailawan niya sa gitnang tulay ang isang pari na nakasuot ng kalumaang suot ng mga sinaunang pero wala nga itong ulo at nakaturo sa kanya. Napahinto daw ito nang muling mamatay ang kanyang makina. Napapamura na umano ito sa sobrang takot at napapabulong ng bakit ngayon ka pa tinopak patungkol sa kanyang sasakyan. Halos gusto na umano niyang tumakbo at iwan na lamang ang kanyang sasakyan dahil sa sobrang takot na nararamdaman. Nang walang ano-ano ay bigla umano itong umandar at pagkaandar ng kanyang sasakyan, kasabay ng pagsindi ng ilaw nito, napasigaw umano siya sa kadahilan ng nasa harap na niya mismo ang paring walang ulo at nakaturo ito sa likuran ng jeep niya. Hindi na naman makaalis ang jeep na ito kung saan ito tumirik. Nagsisisigaw na umano si Ka Erning. Halong dasal at mga mura na umano ang nagbibigkas nito nang napalingon siya sa rearview mirror ng kanyang jeep. Nakakapit doon ang lalaking nakita niya sa unang tulay. Nakahawak ito sa hawakan ng pasahero kung saan aakyat ang mga ito pag sumasakay. Nakakapit umano ito na para bang pinipigilan ang jeep para hindi makaalis. Habang sa harapan naman nito ay ang paring walang ulo nun. Ibinabad daw nito ang kanyang busina para kung sakaling may mga buhay na tao sa paligid ay marinig siya at matulungan. Pero bigla umanong humarurot ang sasakyan niya, kasabay ng pagkawala ng pare sa harap at ng lalaking nakakapit sa likuran ng sasakyan. Dali-dali na umano itong umuwi at kinuwento sa kanyang asawa ang pangyayaring naranasan niya. Pinatunayan din ito ng iba pang mga nakaranas na sa palagay nila ay ang paring walang ulo ang nagliligtas sa kapahamakan ng maaaring mangyari noon. Pero ang ibang may karanasan umano, mas masahol pa umano ang nangyari sa kanila. Parehas na parehas ng sitwasyon. Parehas ang pangyari pero hindi umano nila naisipang bumusina dahilan ng pagkahulog nila sa tulay. May bigla daw kakabig ng manibela ng sasakyan para dumiretso sila sa ilog nun. Hindi naman kataasan ng tulay na ito. Hindi rin kalaliman ang ilog na hanggang tuhod lamang naman pero paano kung tumama ka sa malalaking bato o naipit sa sasakyan, di ba? E di ikakamatay din ng mahuhulog doon. Hanggang sa kasalukuyang panahon, hindi pa rin umano nawawala ang pagpapakita at pagpaparamdam sa mga tulay na ito. Konkreto na po ito ngayon.
Medyo may kataasan na dahil inaabot na po ito ng tubig noong hindi pa po ito konkreto kapag mayroong bagyo. Pero kahit konkreto na ito, patuloy pa rin ang pagpapakita ng mga nilalang. Marami pa rin po ang naaaksidente sa tulay na ito, lalo na ang mga dumadayo sa lugar namin. Pero wala naman pong kaso ng naaaksidente na namatay talaga. Pero kaming mga dito sa barangay ng Gataran, Cagayan, alam na po namin kung paano gumalang pag napapauwi o napapadaan ng gabi sa tulay. Bumusina o magpasintabi, makikiraan lamang po ng mga ganitong paraan lang at wala namang nagpapakita o nagpaparamdam sa amin. Tungkol naman sa pari na walang ulo, nabalitaan ang pagwala ng isang pari noon sa kalapit bayan naman ng aming bayan. Dinukot daw ito at hindi na nakita pa. Marahil ay siya umano ang pumipigil ng mga aksidente noon. Dahil tinuturo nito, ang kapahamakang nasa likuran lamang pala ng taong mapapadaan sa tulay na ito ng 10 oras ng gabi. Maaaring kaya namamatayan ng makina ang mga sasakyan dahil sa paring ito. Dahil baka nga daw dumiretso sa ilog pag hindi nila nakita ang lalaking nagiging sanhi ng mga aksidente sa mga tulay na yon. Marami ding nagsasabi na mga nakaranas na bigla nga daw may kakabig ng manibela ng kanilang sasakyan. Diretso sa ilog at iisa ang kanilang sinasabi. Yung lalaking walang mukha. Marahil ang paring walang ulo ay tagabigay lamang ng babala. Nangyayari lang naman ito pagpapasok ng aming barangay ng 10 oras ng gabi. Pero pagpalabas na umano, ay mga panaghoy at pagpapakita na lamang umano ang kanilang nararanasan. Pero ako, hindi na naulit sa akin ang mga karanasan ko. Dahil hanggang sa taon ko nang ito, hindi na ako inaabot ng gabi o kahit man lamang nagpagabi na dumadaan sa mga tulay na yon. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na marahil ang mga nagpapakita o nagpaparamdam, siguro ang mga taong inalay at ginawang pampatibay ng tulay. Marahil ay hindi sila matahimik at hindi matanggap ang sinapit nila, kung kaya't ang isa sa kanila gumagante.